Naramdaman ni Liana ang paghiga ng kanyang likod sa malamig na pader ng munting kainan. 3:00 na ng madaling araw at ang huling customer ay bagong alis lang. Ang mga butil ng pagod ay unti-unting kumalat sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Mas mabigat pa sa mga pinggan na kanyang hinugasan. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw, ang kanyang lumang cellphone. Kinapa niya ito sa bulsa ng kanyang apron. Miss Liana, hindi pa rin ho kayo nakakabayad sa gamot ng nanay niyo. Delikado na ho ang lagay niya. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso, parang matutulis na tinik. Nanginginig ang kanyang kamay habang humihinga siya ng malalim. Ang pagod ay napalitan ng kaba at takot. Ang kanyang inang may malubhang karamdaman, ang pagbabayad sa upa, ang mga utang na unti-unting bumubuo ng kanyon sa kanyang dibdib. Lahat ng ito ay bumalik sa kanyang isipan. Pinipiga ang kanyang kaluluwa. Opo ate, makakabayad po ako bukas. Pangako. Pilit siyang ngumiti kahit na walang nakakakita sa dilim ng tindahan. Paano? Saan niya kukunin ang perang yon? Habang naglalakad pa uwi, lumakas ang patak ng ulan. Parang luha ng langit na nakikiramay sa kanyang kalagayan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay may kasamang hiling. Sana may himalang dumating. Dumaan siya sa Villa del Sol, ang engranding mansyon, na parang palasyo sa gitna ng lungsod. Ang matataas na pader ay tila nagtatago ng isang mundo na hindi niya kailanman maaabot. Napatingin siya sa ilaw ng gate na sa kabila ng lakas ng ulan ay tila may anino. May anino. Lihim siyang lumapit. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagbigay daan sa pag-aalala. Isang maliit na figura ang nakahiga sa malamig na semento. Basang-basa sa ulan. Isang bata. Kuya! Kuya, gising! Nagmamadali siyang lumapit. Isang napakagandang bata na may kasamang tinding init ng lagnat. Nanginginig ang buong katawan. Agad niyang kinalong ang bata. Ang maliit na katawan nito ay parang apoy sa lamig ng gabi. Dahan-dahan niyang binuhat ang bata. Ang kanyang puso ay nagmamadaling pumintig. Walang oras para mag-isip. Nurse siya. Nurse siya. Dapat niyang tulungan. Pinindot niya ang intercom sa gate, ngunit walang sumasagot. Desperado siyang kumatok. Umiiyak na sa pag-aalala. May bata po rito. Nilalagnat. Kailangan po ng tulong. Sa wakas, bumukas ang gate. Isang gwardya ang lumabas. Nagulat sa kanyang nakita. Mabilis nilang ipinasok ang bata sa loob, sa gitna ng engrandeng foyer. Nag-aalala si Liana habang nakikita ang pamumutla ng bata. Ang kanyang instinct bilang isang nurse ay bumalik. Hinubad niya ang basang damit ng bata at binalot ito sa isang tuyong tuwalya na ibinigay ng isang kasambahay. Kailangan natin ng thermometer at maligamgam na tubig. Utos niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Agad namang kumilos ang mga kasambahay, tila nagising sa pagkakatulog. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na boses ang pumuno sa buong foyer. Anong nangyayari dito? Isang matangkad na lalaki ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Siya ay nakasuot ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon, malamig pa sa marmol na sahig. Sa likod niya ay isang babaeng napakaganda, si Bianca Lozano, na nakasuot ng sutlang roba. Ang mukha ay perpektong naka-makeup kahit sa gitna ng gabi. Sir Elias, sabi ng gwardya nanginginig. Itong babae po. Dinala niya si Sir Liam. Ang mga mata ni Elias Vergara ay dumapo kay Liana, matalas at mapanuri. Sino ka? Bago pa makasagot si Liana, sumingit si Bianca. Bakit niyo pinapasok ang kung sino-sino lang? Paano kung may masama siyang balak? Nilalagnat po ang bata. Sagot ni Liana. Ang boses ay matatag sa kabila ng kaba. Nakita ko po siya sa labas ng gate.
Basang-basa sa ulan. Nurse po ako. Kailangan niya ng first aid. Dumating ang doktor ng pamilya at kinumpirma ang lahat ng sinabi ni Liana. Kung hindi dahil sa mabilis niyang aksyon, maaring mas lumala ang kalagayan ng bata. Nakahinga ng maluwag si Liana, ngunit ang malamig na titig ni Elias ay nanatili. Kailangan namin ng night nanny para sa triplets, sabi ni Elias. Direkta at walang paligoy-ligoy. Marunong ka sa mga bata. Doblehin ko ang sahod mo sa dati mong trabaho. Parang isang himala. Ang sagot sa kanyang mga dasal. Ang pera para sa gamot ng kanyang ina. Ngunit habang tinitingnan niya ang malamig na mukha ni Elias at ang mapanuring pumangiti ni Bianca, may isang bahagi sa kanyang puso ang nagsasabing tumakbo siya palayo. Sige po, sir. Tinatanggap ko po. Sabi niya, ang pangangailangan ay mas matimbang kaysa sa pag-aalinlangan. Ipinakita sa kanya ang kanyang maliit na kwarto at ang nursery ng 3 magkakambal. Pagkatapos umalis ng doktor, pumasok si Bianca sa nursery kung saan natutulog na si Liam. Ang 2 pang bata, sina Leon at Lucas, ay umiiyak sa kanilang mga kuna. Tumigil kayo! Sigaw ni Bianca, ang magandang mukha ay napalitan ng inis. Nakakairita ang ingay ninyo. Nakita ni Liana kung paano hinawakan ni Bianca ang braso ni Leon ng mahigpit. Halos kaladkarin ito. Natigilan si Liana, ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang paraisong pinasok niya ay may madilim na sikreto. Naiwan si Liana sa gitna ng malawak na pasilyo. Ang ilaw mula sa chandelier ay tila hindi sapat para iwaksi ang dilim. Ang marangyang paligid ay biglang naging isang malamig na kulungan. Mula sa loob ng nursery, naririnig pa rin niya ang mahinang hikbi ng mga bata. Tandaan mo ito, bulong ng isang boses sa kanyang likuran. Si Bianca, na may matalim na tingin. Isang pagkakamali lang at lilipad ka palabas ng mansyon na ito. Ang bawat araw sa Villa del Sol ay isang pagsubok. Higit pa sa pagod na nararamdaman ni Liana mula sa pagiging tagapagsilbi sa dating trabaho, ang pagiging night nanny dito ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Ang mga patakaran ni Bianca ay parang mga pako na nakatanim sa bawat sulok ng mansyon. Bawal kang pumasok sa study ni Sir Elias nang walang pahintulot. Malinaw na sabi ni Bianca. Ang boses ay parang sipol na may kasamang banta. Bawal kang magpakain ng kahit ano sa mga bata, maliban sa mga ibibigay ko. At pinakaimportante, bahagyang tumaas ang kilay ni Bianca, kung may masira, kung may mawala, o kung magkakasakit ang isa sa mga bata dahil sa kapabayaan mo, wala kang mapapala, kundi ang pagpapatapon sa'yo palabas ng lugar na ito. Isinapuso ni Liana ang bawat salita, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagnanais na hindi na muling maulit ang kanyang nakaraan. Ang pagiging nurse niya sa isang malaking ospital sa Maynila ay biglang natapos dahil sa isang insidente, isang pagkakamali sa dosage ng gamot na hindi naman niya gawa. Ngunit dahil sa pagiging baguhan niya, siya ang napagbintangan at napilitang umalis. Ang alaala na yon ay parang anino na laging nakabuntot sa kanya, nagpapaalala na ang isang pagkakamali ay sapat na para mawasak ang lahat. Kailangan niya ang trabahong ito para sa kanyang ina. Habang lumilipas ang mga gabi, mas nakikilala ni Liana ang 3 magkakambal. Liam, ang matapang na palaban na madalas na umiiyak. Leon, ang tahimik at mapagmasid na palaging nakatitig sa malayo. At Lucas, ang pinakamaliit, na tila takot sa lahat ng bagay. Sa una, mailap sila sa kanya, sanay na sa sigaw at paggalit ni Bianca. Ngunit ang kanyang malumanay na paghawak, ang kanyang mahinahong tinig, at ang kanyang pagiging mapagpasensya ay dahan-dahang nagbukas ng pinto sa kanilang mga puso. Si Tita Bianca po galit? Tanong ni Leon isang gabi habang nakatingin sa kawalan. Umiling si Liana. Hindi po siya galit, Leon.
Baka pagod lang siya. Ngunit alam niyang hindi yun ang totoo. May mas malalim na galit sa mga mata ni Bianca. Isang galit na hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. Nagsimula siyang mapansin ang mga kakaibang bagay. Ang mga gamot ng bata, minsan ay may iba't ibang label ang mga bote. Kahit na pare-pareho ang kulay ng likido, ang pagkain nila, minsan ay kulang sa sustansya, parang hindi para sa mga bata na kasing laki nila. Isang gabi, habang naghahanda siya ng gatas para kay Lucas, nahulog ang isang maliit na bote mula sa lalagyan na binigay ni Bianca. Mabilis niya itong pinulot at sa ilalim ng malakas na ilaw ng kusina, nakita niyang ang label ay nagbabago. Mula sa multivitamin syrup ay naging laxative drops. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pinalitan ni Bianca ang gamot. Nakakainis talaga ang ingay nila. Narinig niyang sabi ni Bianca sa telepono, ang boses ay puno ng pagkayamot. Kaya minsan, para manahimik sila, binibigyan ko sila ng extra boost para matulog. Nanginginig ang kamay ni Liana habang ibinabalik niya ang bote sa lalagyan. Pinalitan ng label para hindi mahalata. Alam niyang may mali. Alam niyang kailangan niyang gawin ang tama. Kahit na alam niya ang panganib. Ang mga bata ay parang mga ibon na nakakulong sa gintong hawla na hinahagupit ng isang galit na amo. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang kanilang mga ngiti ay nawala na. Pinalitan ng walang emosyon na pagtanggap. Yung bagong yaya na mukhang kawawa. Bulong ni Bianca sa isang kasambahay habang nakatingin kay Liana na parang isang basahan. Mukhang hindi naman marunong mag-alaga. Siguro siya ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga bata. Narinig ito ni Liana. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi sa hiya, kundi sa galit. Hindi niya hahayaang siya ang pagbuntunan ng sisi. Hindi niya hahayaang masaktan pa ang mga inosenteng bata na ito. Alam ni Liana na hindi siya maaaring manahimik. Ang bawat gabi ay isang panganib para sa mga bata. Kailangan niyang makausap si Elias. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Sinubukan niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Isang gabi, nakita niyang mag-isang nagbabasa si Elias sa kanyang malawak na study. Kumatok siya ng marahan sa pinto. Sir Elias, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Hindi man lang nag-angat ng tingin si Elias mula sa kanyang binabasa. Tungkol saan? Kung tungkol sa sahod mo, ibigay mo lang ang detalye sa accountant ko. Hindi po, sir, sabi ni Liana. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Tungkol po ito sa mga bata. Sa wakas, ibinaba ni Elias ang kanyang libro at tumingin sa kanya. Ang mga mata niya ay malamig, parang 2 piraso ng yelo. Ano ang problema sa kanila? Napansin ko po na tila hindi sila masaya at ang mga gamot po nila, nag-aalangan siyang magpatuloy, natatakot sa maaaring maging reaksyon nito. Parang may mali po sa label, sir. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Elias. Miss Cruz, si Bianca ang namamahala sa lahat ng bagay na may kinalaman sa mga bata. Isa siyang perpektong ina para sa kanila. Baka naman masyado ka lang nag-aalala dahil sa iyong nakaraan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Alam ni Elias ang tungkol sa insidente sa ospital. Malamang, iyon ang unang bagay na inimbestigahan ni Bianca tungkol sa kanya. Walang siyang laban. Salamat sa iyong pag-aalala, sabi ni Elias, bago muling kunin ang kanyang libro. Pero hayaan mo na si Bianca ang mag-asikaso niyan. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Sarado na ang pinto. Sarado na ang isip ni Elias. Napagtanto ni Liana na nag-iisa siya sa laban na ito. Ngunit hindi siya sumuko. Kung hindi niya kayang daanin sa salita si Elias, hahanap siya ng ibang paraan. Nagsimula siyang magmasid, maging mas maingat. Nakipag-usap siya sa matandang hardinero, si Mang Nestor, at sa driver ng pamilya, si Manong Leo. Sa simula, takot silang magsalita. Sanay na sa pagiging dominante ni Bianca.
Ngunit nakita nila ang sinseridad sa mga mata ni Liana. Lagi pong may mga bote ng gamot na itinatapon si Ma'am Bianca sa basurahan. Bulong ni Mang Nestor isang hapon habang nagdidilig ng mga halaman. Mga bote na may kakaibang amoy. At lagi siyang may mga kausap sa telepono. Mga taong parang naniningil sa kanya. Dagdag ni Manong Leo. Naririnig ko minsan, malaki raw ang utang niya. Utang? Gamot? Unti-unting nabubuo ang isang madilim na larawan sa isipan ni Liana. Si Bianca ay hindi ang perpektong fiancé na inaakala ng lahat. May itinatago siyang mga sekreto. Isang gabi, habang wala si Bianca, nagkaroon siya ng pagkakataon. Alam niyang mali, ngunit kailangan niyang gawin. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Bianca. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Naghahanap siya ng kahit anong ebidensya. Sa ilalim ng kama, sa isang kahon na nakatago, nakita niya ang mga papeles. Mga demand letter mula sa isang lending company. Malaki ang utang ni Bianca, sapat para bumili ng isang bahay. Sa isang maliit na notebook, nakasulat ang mga pangalan ng mga gamot, mga pampatulog, mga laxative, mga gamot na hindi para sa bata. Biglang bumukas ang pinto. Si Bianca. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Bianca. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Natigilan si Liana. Hawak pa rin ang notebook. "Ako po. Hinahanap ko lang po ang laruan ni Lucas." Ngumiti si Bianca. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mag-ingat ka, Liana. Minsan ang sobrang pag-usisa ay nakamamatay." Kinilabutan si Liana sa banta. Alam na ni Bianca na may alam na siya. Ang laro ay nagsimula na. At alam ni Liana na kailangan niyang maging mas maingat. Pagbalik niya sa nursery, nakita niyang naglalaro si Lucas gamit ang isang lumang laruang cellphone na bigay ng kanyang yumaong ina. Pinindot niya ang record button at isang pamilyar na boses ang naririnig niya. "Tigilan niyo na ang iyak. Bibigyan ko kayo ng gamot para manahimik kayo." Ang boses ni Bianca. Hindi sinasadyang na-record ni Lucas ang isa sa mga pagsigaw nito. Hawak ni Liana ang isang maliit na piraso ng ebidensya, isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Nagsimula ang lahat sa isang sigaw. "Nawawala ang kwintas ko. Ang diamanteng kwintas na bigay sa akin ni Elias." Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng pekeng pagkataranta. Nagkagulo ang mga kasambahay. Naghahanap sila sa bawat sulok, sa ilalim ng bawat muebles. Si Liana, nakadarating lang para sa kanyang shift, ay naguguluhan. "Anong nangyayari?" tanong niya sa isang katulong. Ang kwintas ni Ma'am Bianca hindi makita. Biglang tumigil si Bianca sa paghahanap. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Liana, puno ng pagdududa. "Teka, baka naman nasa gamit ng bago nating yaya." "Po?" Halos hindi makapaniwalang sabi ni Liana. Hindi na naghintay ng sagot si Bianca. Mabilis siyang naglakad papunta sa maliit na kwarto ni Liana, kasunod ang mga matang mapanuri ng ibang mga kasambahay. Walang pakundangang binuksan niya ang aparador ni Liana at hinalughog ang iilang damit na naroon. At doon, sa ilalim ng isang luma niyang bestida, kumislap ang isang bagay. Ang diamanteng kwintas. "Ayan!" Sigaw ni Bianca. Itinaas ang kwintas para makita ng lahat. "Magnanakaw!" "Hindi po sa akin iyan. Hindi ko po alam kung paano napunta dyan." Sigaw ni Liana. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Patibong po ito." Ngunit walang naniwala. Ang mga tingin nila ay puno ng pandidiri. Bago pa man humupa ang tensyon, isang mas malakas na sigaw ang naririnig mula sa nursery. "Si Sir Leon! Nangingisay!" Nagmadali silang lahat papunta sa kwarto ng mga bata. Nakita ni Liana si Leon na nanginginig sa kuna. Bumubula ang bibig. Agad siyang lumapit para magbigay ng first aid, ngunit hinarang siya ni Bianca. "Huwag mo siyang hahawakan!" Sigaw ni Bianca. Ang muka ay puno ng galit at pag-arte. Itinuro niya ang isang baso ng gatas sa tabi ng kuna. "Ikaw ang nagtimpla niyan.
Nilason mo ang anak ko. Magnanakaw ka na. Mamamatay tao ka pa. Ang mga akusasyon ay sunod-sunod na tumama kay Liana, parang mga suntok na hindi niya kayang ilagan. Bawat salita ay isang patalim na tumatarok sa kanyang puso. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Elias. Ang kanyang mukha ay hindi na lang malamig. Ito ay puno ng galit at pagkasuklam. Tumingin siya sa kwintas na hawak ni Bianca. Pagkatapos ay sa kanyang anak na nangingisay. At sa huli, kay Liana. Sir, maniwala po kayo. Umiiyak na pakiusap ni Liana. Hindi ko po magagawa yan. Mahal ko po ang mga anak ninyo. Hinawakan niya ang braso ni Elias, desperadong naghahanap ng kahit katiting na pagtitiwala. Ngunit marahas na iwinaksi ni Elias ang kanyang kamay. Lumayas ka, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Ngayon din. Pero sir, guards! Sigaw ni Elias. Palabasin ang babaeng yan. 2 malaking gwardya ang humawak sa mga braso ni Liana. Kinaladkad siya palabas ng mansyon sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Wala siyang nagawa kundi umiyak. Ang kanyang mga pakiusap ay nalunod sa ingay ng kulog at kidlat. Ang mabigat na bakal na gate ay sumara sa kanyang likuran na may malakas na kalabog. Iniwan siyang mag-isa sa dilim, basang-basa, wasak ang puso. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa ospital. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello, Liana Cruz po ito. Miss Liana, sabi ng boses sa kabilang linya isang nurse. Ang nanay niyo po. Kritikal ang lagay niya. Kailangan niyo na pong pumunta rito. Ang huling piraso ng kanyang lakas ay biglang nawala. Napaluhod siya sa malamig at basang semento. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Parating na po ako, bulong niya, kahit hindi niya alam kung paano pa siya makakatayo. Ngunit bago pa niya maibaba ang tawag, narinig niya ang boses ng nurse na puno ng awa. Liana, pasensya na. Ginawa namin ang lahat, pero wala na ang nanay mo. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang ingay ng ulan, ang ilaw ng mga sasakyan, ang sakit sa kanyang dibdib. Lahat ay naglaho. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanya bago siya lamunin ng kadiliman. Ang unang liwanag ng umaga ay sumilip sa bintana ng ospital, ngunit para kay Liana, ang mundo ay mananatiling madilim. Nakaupo siya sa tabi ng kama kung saan nakahiga ang malamig na katawan ng kanyang ina, ang tanging pamilya na mayroon siya sa mundo. Ang mga kamay nito, na dati mainit at puno ng kalinga, ay ngayon wala ng buhay. Walang luha. Naubos na ang lahat ng kanyang luha kagabi sa malamig na semento. Ang natira na lang ay isang malalim na butas sa kanyang dibdib. Isang kawalan na hindi na mapupunan kailanman. Pumasok ang doktor, isang matandang lalaki na may malungkot na mga mata. Miss Cruz, nakikiramay ako. Tumangulang si Liana, hindi makapagsalita. Mayroon lang akong gustong sabihin, nag-aalangang sabi ng doktor. May kakaibang pagkaantala sa pag-release ng medical assistance para sa nanay mo kagabi. Ang mga papeles ay tila nawala sa sistema ng ilang oras at ang dosage ng gamot na ibinigay sa kanya bago ang final na atake. Hindi ito tumutugma sa records. Parang may pumigil, may nagbago. Ang bawat salita ng doktor ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang isipan. Pagkaantala. Binagong dosage. Bianca. Hindi ito aksidente. Hindi ito kapabayaan. Ito ay pagpatay. Sa burol, 2 pamilyar na mukha ang dumating. Si Manong Leo at Mang Nestor. Dala nila ang isang maliit na korona ng bulaklak. Liana, nakikiramay kami, sabi ni Manong Leo. Ang boses ay puno ng awa. May dapat kang malaman, bulong ni Mang Nestor.
Lumingon-lingon na, parang may takot. Si Ma'am Bianca, may kamag-anak siyang nurse dito sa ospital. Narinig namin siyang kausap sa telepono. Ipinagmamalaki niya na naayos na raw niya ang problema. Ang huling piraso ng puzzle ay nalagay na sa lugar. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Ang kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang damdamin na mas mainit, mas mapanganib, galit. Isang nag-aalab na galit na nagsimulang punuin ang butas sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang nakaraan sa ospital, ang takot na mapagbintangan, ang kahihiyan na matanggal sa trabaho dahil sa kasalanan ng iba. Noon, pinili niyang manahimik, pinili niyang umalis. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na ito tungkol sa trabaho o reputasyon. Ito ay tungkol sa buhay ng kanyang ina. Ito ay tungkol sa buhay ng 3 inosenteng bata. Hindi na siya ang Liana na mukhang kawawa, ang Liana na madaling takutin. Ang babaeng iyon ay namatay kasama ng kanyang ina. Pumunta siya sa puntod ng kanyang ina pagkatapos ng libing. Ang sariwang lupa ay amoy ulan pa rin. Hinawakan niya ang malamig na lapida. "Nay," bulong niya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. "Pinapangako ko sa inyo, hindi masasayang ang buhay ninyo. Sisingilin ko ang may utang sa inyo. Babawiin ko ang hustisya na ipinagkait sa atin." Tumayo siya. Pinunasan ang huling butil ng luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kalungkutan, ay ngayon nagliliyab sa apoy ng paghihiganti. Habang naglalakad siya palayo sa sementeryo, tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nag-aalangan niyang sinagot ito. "Hello?" Isang mahinang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala. "Si Bianca Lozano," bulong ng boses. "May ginawa siya na higit pa sa inaakala mo." At pagkatapos, ang tawag ay naputol. Ang paghahanap ng hustisya ay isang mapag-isang paglalakbay. Walang malaking mansyon na umuuwian si Liana. Tanging isang maliit na kwartong inuupahan na amoy lumbay at lumang kahoy. Ang misteryosong tawag na natanggap niya ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang paalala na mayroong iba pang nakakaalam ng katotohanan, ngunit sino at nasaan. Hindi siya maaaring maghintay. Kailangan niyang kumilos. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap. Hanapin ang nurse na kasabwat ni Bianca. Sa tulong ni Manong Leo, nalihim na kumuha ng impormasyon mula sa mga kakilala sa ospital, nakuha ni Liana ang pangalan at tirahan nito. Gabi. Hinintay ni Liana ang nurse na nagngangalang Marites sa isang madilim na eskinita malapit sa bahay nito. Nang dumaan si Marites, hinarang siya ni Liana. "Marites," sabi ni Liana. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Namutla si Marites, gulat at takot. "Sino ka?" "Wala akong kilalang Marites." "Kilala mo ako," sabi ni Liana. Hindi inaalis ang kanyang tingin. "At kilala mo ang nanay ko, si Adela Cruz, ang pasyenteng hinayaan mong mamatay." "Wala akong alam dyan," nanginginig na sabi ni Marites. Sinusubukang umalis. Ngunit hindi gumalaw si Liana. "May anak ka, hindi ba? Isang maliit na babae. Ano ang mararamdaman mo kung isang araw, dahil sa pera, may isang taong hahayaan na lang siyang mamatay? Paano ka makakatulog sa gabi, Marites? Alam na ang perang ipinapakain mo sa pamilya mo ay may bahid ng dugo." Ang bawat salita ni Liana ay tumama sa puso ni Marites. Napahagulgol ito, ang mga balikat ay nanginginig. "Patawad, pinilit lang ako. May sakit din ang anak ko. Kailangan ko ng pera. Binantaan niya ako." "Alam ko," malumanay na sabi ni Liana. Ang galit ay napalitan ng awa. "Hindi ikaw ang kalaban ko, pero kailangan ko ang tulong mo. Itala mo ang lahat ng nangyari. Maging testigo ka." Sa huli, pumayag si Marites. Ang konsensya ay nanaig sa takot.
Nagkaroon si Liana ng isang matibay na testimonya. Kinabukasan, lihim siyang nakipagkita kina Manong Leo at Mang Nestor sa isang maliit na parke. May inabot sila sa kanyang isang maliit na bagay, isang USB flash drive. "Liana, ingat ka," sabi ni Mang Nestor. Nakalagay dyan ang ilang video na kuha namin mula sa CCTV ng hardin. Mga pagkakataong sinasaktan ni Ma'am Bianca ang mga bata kapag wala si Sir Elias. "Hindi ito marami, pero sana makatulong," dagdag ni Manong Leo, "para sa mga bata at para sa hustisya." Nang gabing iyon, sa kanyang kwarto, pinanood ni Liana ang mga video. Ang kanyang puso ay nadurog sa bawat sigaw, sa bawat marahas na paghila sa braso ng mga bata. Ngunit kasabay ng sakit ay ang paglakas ng kanyang determinasyon. Habang inaayos niya ang kanyang iilang gamit, nakita niya ang laruang cellphone ni Lucas na hindi niya namalayang nadala pala niya sa pagmamadali nang siya'y paalisin. Pinindot niya ang mga buton at muling narinig ang narecord na sigaw ni Bianca. Ngunit may napansin siyang isang icon sa maliit na screen, isang video icon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ito. Isang maikling video ang lumabas, malabo, pero malinaw. Ang mukha ni Bianca, galit na galit, habang pinapalitan ng label ng isang bote ng gamot. Malinaw na narinig ang kanyang bulong. Ito ang para sa mga batang pasaway. Hawak na niya ang pinakamatibay na ebidensya. Isang ebidensya na hindi maitatanggi ni numan dahil galing mismo sa isang inosenteng bata. Ngunit paano niya ito ilalabas? Paano lalabanan ng isang hamak na yaya ang isang makapangyarihang tulad ni Bianca Lozano? Ang pag-asa niya ay muling nanghina. Habang siya'y nakaupo sa dilim, may isang puting sobre na isinilid sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan, walang selyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang piraso ng papel na may isang pangungusap lamang nakasulat sa makinilya. Alam ni Tita Marga ang katotohanan. Sa ilalim nito, isang address ng isang opisina ng abogado sa Makati. Tita Marga, ang abogado ni Elias Vergara. Ang mansyon ay naging isang malawak na mausoleo. Ang katahimikan ay nakabibingi. Mas malakas pa sa yak ng mga bata na dati niyang ikinaiinis. Simula nang umalis si Liana, ang Villa del Sol ay nawalan ng kulay, ng buhay. Napansin ni Elias ang pagbabago sa kanyang mga anak. Si Liam, na dati palaban, ay naging palaging nakatulala. Si Leon, na tahimik, ay naging mas malungkot pa. At si Lucas, ang bunso, ay palaging nagkukulong sa isang sulok. Yakap-yakap ang isang lumang unan. Hindi na sila tumatawa. Ang kanilang mga mata ay salamin ng isang kalungkutan na hindi niya maintindihan. Si Bianca, sa kabilang banda, ay mas naging abala sa paghahanda ng kanilang engagement party. Mga bulaklak, pagkain, listahan ng mga bisita. Ito ang mga bagay na pumupuno sa kanyang mundo. Kapag tinatanong ni Elias ang tungkol sa mga bata, ang laging sagot nito ay, "Okay lang sila, darling. Don't worry. I'm handling everything." Ngunit alam ni Elias na hindi okay ang lahat. May isang bagay na mali. Isang gabi, hindi siya makatulog. Pumasok siya sa kanyang study at binuksan ang isang lumang baul. Sa loob, naroon ang mga gamit ng kanyang yumaong asawa, si Isabela. Kinuha niya ang isang litrato. Si Isabela nakangiti, habang karga ang 3 bagong silang na sanggol. Isang ngingiti na hindi na niya muling nakita sa mahabang panahon bago ito pumanaw. Naalala niya ang mga huling araw ni Isabela. Mahina na ito, ngunit malinaw pa rin ang isip. "Elias," bulong nito sa kanya isang gabi, "mag-ingat ka kay Bianca. May kakaiba sa kanya." Ang mga ngiti niya, hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ipinagsawalang bahala niya yon noon. Inisip niyang dala lang yon ng sakit. "Bianca is a good friend," sabi niya. "Tinutulungan niya tayo." Ngayon, ang mga salitang iyon
ay bumabalik sa kanya, parang mga multo na nanunumbat. Sa ilalim ng mga litrato, nakita niya ang isang nakatuping sulat. Para sa kanya. Binuksan niya ito. Mahal kong Elias. Simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang malungkot. Ngunit may isa akong hiling. Protektahan mo ang ating mga anak. Huwag mong hayaang ang iyong trabaho ang maging mundo mo. Sila ang mundo mo. At kung may mangyari man, kung may duda ka, kausapin mo si Marga. Pinagkakatiwalaan ko siya. Alam niya ang gagawin. Si Marga. Si Tita Marga. Ang kanyang abogado at matalik na kaibigan ni Isabela. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ilang araw na ang nakalipas habang pauwi siya. Nakita niya mula sa malayo ang kotse ni Marga nakaparada sa tapat ng eskwelahan ng mga bata. Nakita niya si Marga na nakatayo sa di kalayuan. Pinagmamasdan ng kanyang mga anak na naglalaro. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang mapansin nitong nakita niya ito, mabilis itong sumakay sa kotse at umalis. Bakit siya naroon? Bakit hindi man lang siya bumati? Dahil sa kuryosidad, binuksan ni Elias ang kanyang laptop at pinuntahan ang security feed ng mansyon. Inatras niya ito sa gabi kung kailan namatay ang ina ni Liana, ang gabi kung kailan nagkaroon ng gulo. Pinanood niya ang eksena. Ang sigaw ni Bianca, ang paghahanap ng kwintas, ang pangingisay ni Leon. Ngunit may isang detalye siyang napansin. Bago ang lahat ng gulo, ang kamera sa pasilyo ay nakakuha ng isang malabong imahe ni Bianca na papalabas mula sa kwarto ni Liana. Pagkatapos ng ilang minuto, ang parehong kamera ay nakakuha rin ng imahe niya na naglalagay ng isang bagay sa baso ng gatas bago ito iabot sa isang yaya. Hindi malinaw ang mga imahe, ngunit sapat na ito para magtanim ng isang nakakakilabot na pagdududa sa kanyang puso. Sino si Bianca Lozano at sino si Liana Cruz, ang babaeng hinusgahan niya at itinapon na parang basura? Ang mga pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang lamig ay napalitan ng takot. Takot na baka ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay ay hindi isang masamang business deal, kundi ang pagtitiwala sa maling tao. Ang hangin sa labas ng Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay malamig. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang nag-aalab na apoy sa dibdib ni Liana. Nakatayo siya sa kabilang kalye, pinagmamasdan ang mga nagkikislapang ilaw, ang mga mamahaling sasakyan na humihinto, at ang mga taong nakasuot ng mga eleganteng gown at suit na pumapasok sa loob. Ang engagement party ni Elias at Bianca. Ang pinakamasayang gabi sa buhay ng babaeng sumira sa buhay niya. Hawak niya ang isang simpleng itim na clutch bag. Sa loob, naroon ang kanyang mga sandata. Ang testimonya ni Marites, ang USB na naglalaman ng mga video, ang laruang cellphone ni Lucas, at ang kopya ng medical records ng kanyang ina. Ang lahat ng ito ay parang napakabigat, hindi lang sa kanyang kamay, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Handa ka na ba? Tanong ng isang pamilyar na boses sa kanyang tabi. Napalingon siya. Si Tita Marga, nakasuot ng isang simpleng navy blue dress. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala. Pagkatapos ng liham, naglakas loob si Liana na puntahan ang abogado. Doon, nalaman niya ang lahat. Si Tita Marga ay matalik na kaibigan ng yumaong asawa ni Elias at matagal na niyang pinagmamasdan si Bianca. Naghihinala na may masama itong balak. Ang mga ebidensya ni Liana, ang huling piraso na kailangan niya. Natatakot po ako, aminado ni Liana. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Napatingin siya sa kanyang suot. Isang simpleng puting bestida na hiram niya lang, ang tanging disenteng damit na meron siya. Hindi po ako bagay dyan. Mga mayayaman, makapangyarihan. Sino po ang maniniwala sa isang katulad ko?
Hinawakan ni Tita Marga ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at matatag. Liana, ang katotohanan ay hindi namimili ng estado sa buhay. Mas makapangyarihan ito kaysa sa kahit anong pera o impluensya. Ang kailangan mo lang ay tapang para isigaw ito. Huminga ng malalim si Liana. Inisip niya ang kanyang ina. Inisip niya sina Liam, Leon at Lucas. Ang takot ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Sabay silang tumawid ng kalsada at pumasok sa hotel. Walang pumigil sa kanila. Kasama sa listahan ng mga bisita, si Tita Marga. Ang loob ng ballroom ay parang isang panaginip. Ang mga naglalakihang chandelier, ang mga bulaklak na umaapaw sa bawat mesa, ang tunog ng isang string quartet. Sa gitna ng lahat, sa isang maliit na entablado, nakatayo sina Elias at Bianca, ang perpektong magkasintahan. Si Elias, guwapo sa kanyang taksido. Si Bianca, parang isang reyna sa kanyang kumikinang na gown. Ang diamanteng kwintas na naging sanhi ng kanyang pagdurusa ay nakasabit sa leeg nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang ngiti sa mukha ni Bianca ay biglang naglaho, napalitan ng gulat, pagkatapos ay nanggalit na pilit niyang tinatago. Si Elias naman ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito at sa isang saglit, isang emosyon na hindi mabasa ni Liana. Pagsisisi, nagpalakpakan ng mga tao. Oras na para sa talumpati ng masayang magkasintahan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Bianca, nagsimulang maglakad si Liana. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat tingin ng mga bisita ay parang isang karayom. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino yan? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Hindi ba siya yung yaya na magnanakaw? Ngunit hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya sa paglakad, diretso papunta sa entablado. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dalawang tao sa ilalim ng spotlight. Nang makarating siya sa paanan ng entablado, kinuha ni Bianca ang mikropono. "Guards, anong ginagawa ng babaeng ito dito? Palabasin niyo siya." Dalawang security guard ang lumapit kay Liana. Hinawakan nila ang kanyang mga braso. Ito na. Ito na ang sandali. Ngunit hindi pumayag si Liana na magpatalo. "Sandali lang po," sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng mga nasa malapit. "Mayroon lang po akong gustong sabihin tungkol sa babaeng pakakasalan ng taong iginagalang ninyo. Tungkol sa mga krimen na kanyang itinago sa likod ng kanyang magandang mukha." Natigilan ang mga guard, natigilan ang lahat. Maging si Elias ay hindi makagalaw. Nakatitig kay Liana, naghihintay, nag-aalinlangan, at natatakot sa kung ano man ang sasabihin niya. Ang buong ballroom ay nabalot ng katahimikan. Ang musika ay tumigil. Ang mga bulungan ay huminto. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa isang babae na nakasuot ng simpleng puting bestida na matapang na nakatayo sa harap ng entablado, hinahamon ang mundo. Para kay Elias, ang oras ay tila bumagal. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Liana, isang determinasyon na hindi niya nakita noon. Hindi ito ang mukhang kawawang yaya na pinalayas niya. Ito ay isang mandirigma. "Ano bang pinagsasabi mo?" Sigaw ni Bianca, sinusubukang agawin muli ang atensyon. Baliw na yata ang babaeng ito. Palayasin niyo na yan. Ngunit bago pa man makakilos ang mga guard, nagsalita si Liana. Ang boses ay malinaw at matatag. Pinalakas ng mikropono na iniabot sa kanya ng isa sa mga staff ng hotel na tila na curious din. "Ang pangalan ko po ay Liana Cruz. Ako po yung yaya na pinaratangan ninyong magnanakaw at mamamatay tao mo." Simula niya, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Elias. Pagkatapos, isa-isa niyang inilahad ang lahat. Inilabas niya ang medical records ng kanyang ina. Ipinakita ang mga pagkakaiba sa dosage. Ito po ang patunay kung paano, sa utos ni Bianca Lozano,
Pinabayaan at direktang pinatay ang aking ina sa ospital. Isang malakas na gasgas ang narinig mula sa mga manonood. Pagkatapos, kinuha niya ang USB. At ito naman po, para sa mga anak ni Sir Elias. Sa utos ni Tita Marga, na kanina pa palang nakikipag-ugnayan sa technical team, ang mga video mula sa USB ay lumabas sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang mga video ng pananakit, ang marahas na paghila sa braso ni Leon, ang pagsampal kay Liam, ang pagtulak kay Lucas, ang mga manonood ay napasinghap sa gulat at galit. Si Elias ay parang sinaksak sa puso. Ang mga anak niya, ang kanyang mga munting anghel, paanong hindi niya ito nakita? Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Papa! Tatlong maliliit na boses ang sabay-sabay na tumawag. Mula sa gilid ng ballroom, tumakbo sina Liam, Leon at Lucas. Dumiretso sila kay Liana, hindi kay Elias o kay Bianca. Mahigpit nilang niyakap ang mga binti ng kanilang yaya na parang ito ang kanilang tanging kanlungan sa gitna ng bagyo. Papa, ayaw po namin kay Tita Bianca. Umiiyak na sabi ni Liam, ang pinakamatapang sa kanila. Masama po siya. Si Tita Liana po ang nagmahal sa amin. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Elias. Mas masakit pa sa kahit anong bala. Ang kanyang mga anak, ang kanyang sariling dugo at laman ay mas pinili ang isang estranghero kaysa sa kanya. Dahil ang estrangherong yon ang nagpakita ng pagmamahal na hindi niya naibigay. Nanginginig na lumuhod si Elias sa harap ng kanyang mga anak. Mga anak, patawarin niyo si Papa. Hindi pa tapos, sabi ni Bianca. Ang boses ay nanginginig sa galit. Mga kasinungalingan, gawa-gawa lang ng isang desperadang babae. Talaga ba, Bianca? Isang bagong boses ang umalingaw-ngaw, si Tita Marga. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado, may hawak na isang folder ng mga dokumento. Hindi lang pananakit ang ginawa mo, sabi ni Tita Marga. Ang boses ay malamig at makapangyarihan. Mayroon din akong ebidensya dito ng iyong plano na ipasign kay Elias ang mga dokumento na maglilipat ng mana ng mga bata sa iyong pangalan, habang siya ay nasa ilalim ng anesthesia para sa isang minor surgery. At mayroon din akong recording ng iyong pag-uusap sa nurse na binayaran mo para patayin ang ina ni Liana. Napaatras si Bianca, ang muka ay namumutla. Wala na siyang lusot. Ngunit bago pa man may makapagsalita, ang maliit na si Lucas ay lumapit kay Liana. May hawak na laruang cellphone. Tita Liana, ipakita mo kay Papa. Kinuha ni Liana ang cellphone at pinindot ang play. Ang video na kuha ni Lucas ay lumabas sa malaking screen. Ang mukha ni Bianca habang pinapalitan ang label ng gamot. Ang kanyang bulong. Ito ang para sa mga batang pasaway. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Nakatitig si Elias sa screen, pagkatapos ay kay Bianca, na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ay isang halimaw. At siya, sa kanyang pagkabulag, ay hinayaan niyang saktan ang mga pinakamahahalagang tao sa kanyang buhay. Ang katahimikan sa ballroom ay biglang nabasag. Ngunit hindi ito palakpakan o bulungan. Ito ay isang tawa. Isang nakakakilabot, puno ng kabaliwan na tawa. Galing ito kay Bianca. Kayo! Sigaw niya. Itinuturo ang lahat. Ang maganda niyang mukha ay nabaluktot sa galit at puot. Mga mapanghusga! Akala niyo kung sino kayong malilinis. Oo, ginawa ko nga. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Ang pag-amin ay lumabas na parang lason mula sa kanyang bibig. Ang lahat ay natigilan. Dahil sa mga pesteng batang yan. Itinuro niya sina Liam, Leon at Lucas na lalong humigpit ang yakap kay Liana. Sila ang hadlang sa lahat. Sila ang dahilan kung bakit hindi ko makukuha ang buhay na nararapat sa akin. Isang buhay na ipinagkait sa akin ng mga mayayamang katulad ninyo. At ikaw,
Bumaling siya kay Liana. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ikaw na mukhang maamong tupa. Isang hamak na yaya. Sino ka para sirain ang mga plano ko? Sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas ng pagiging sopistikada ni Bianca. Ang natira ay isang babaeng desperado, puno ng inggit, at nabubulok sa kasamaan. Ang kanyang magandang gown ay tila isang costume na hindi na bagay sa tunay niyang katauhan. Hindi na kinailangan ni Elias ng iba pang ebidensya. Ang pag-amin mismo ni Bianca sa harap ng daan-daang testigo ay sapat na. Ngunit hindi lang galit ang naramdaman niya. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagpabaya. Siya ang naging bulag. Siya ang nagbigay daan para mangyari ang lahat ng ito. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Bianca. Ang lamig sa kanyang boses ay bumalik. Ngunit ngayon, ito ay may kasamang bigat ng awtoridad at pinal na desisyon. Bianca, sabi niya, at sa pagbanggit pa lang ng pangalan nito, naramdaman niya ang pait. Tapos na ang lahat. Sumenya siya sa kanyang mga security personnel na kanina pa alerto. Huwag niyo siyang hayaang makaalis. Kasabay nito, ang mga pulis na tinawagan na pala ni Tita Marga kanina pa ay pumasok sa ballroom. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng formal na pagtatapos sa palabas. Bianca Lozano, inaaresto ka namin para sa mga kasong frustrated murder, physical injuries to minors, at obstruction of justice. At base sa bagong testimonya, posibleng madagdagan pa ito ng kasong murder, sabi ng hepe ng pulisya. Habang pinupusasan si Bianca, patuloy itong nagsisigaw, nagmumura, at nanunumpa. Ngunit wala nang nakikinig. Ang maskara ay tuluyan ng nabasag, at ang halimaw sa likod nito ay nakalabas na. Inakay ng mga pulis si Bianca palabas ng ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-usap-usap, ang kanilang pagkabigla ay napalitan ng tsismis. Ngunit wala nang pakialam si Elias sa kanila. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 5 tao sa entablado. Siya, ang kanyang 3 anak, at ang babaeng nagligtas sa kanila. Lumapit siya kay Liana. Ang mga salitang patawad ay tila hindi sapat. Paano ka hihingi ng tawad sa isang taong winasak mo ang buhay? Liana, sabi niya. Ang boses ay basag. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Patawarin mo ako. Tumingin si Liana sa kanya. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang galit o panunumbat. Ang nakita niya ay pagod, isang malalim na kapaguran. Napatunayan na po ang katotohanan, sir. Mahinang sabi nito. Yun lang po ang mahalaga. Nag-alok ang mga abogado ni Elias ng malaking halaga bilang danyos perwisyo. Isang halaga na kayang bumili ng 10 bahay. Isang halaga na magbabago ng buhay ni Numan. Ngunit umiling si Liana. Hindi ko po kailangan ng pera, sabi niya. Ang gusto ko lang po ay kapayapaan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Tapos na ang laban. Nanalo siya. Ngunit sa gitna ng tagumpay, naramdaman niya ang isang malaking kawalan. Maaari na po ba akong umalis? Tanong niya. Walang nagawa si Elias kundi tumango. Pinanood niya si Liana na dahan-dahang bumaba sa entablado. Yakap pa rin ng kanyang mga anak. Hinalikan niya isa-isa ang mga ito sa noo bago sila iabot pabalik sa kanya. At pagkatapos, naglakad si Liana palayo. Tinahak ang daan palabas ng ballroom, palayo sa gulo, palayo sa mundo ng mayayaman, palayo sa kanya. Naiwan si Elias sa entablado, kasama ang kanyang 3 anak, sa gitna ng isang party na dapat ay para sa simula ng kanyang bagong buhay, ngunit naging katapusan pala ng kanyang mga kasinungalingan. Hawak niya ang kamay ng kanyang mga anak, ngunit ang kanyang puso ay nakatingin sa babaeng naglalakad palayo. Dala ang kapirasong bahagi ng kanyang kaluluwa. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo sa Villa del Sol
ay unti-unting humina, naging isang kwentong bayan na lang sa mga sirkulo ng alta sosyedad. Para kay Liana, ang mga buwan na yon ay isang paglalakbay pabalik sa sarili. Ang pera na ibinigay sa kanya ni Tita Marga, hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang tulong mula sa isang kaibigan, ay ginamit niya para magsimula muli. Hindi siya bumili ng magarang bahay o kotse. Sa halip, bumalik siya sa kanyang unang pag-ibig, ang pagiging isang nurse. Nagboluntaryo siya sa isang maliit na community clinic sa isang simpleng kapitbahayan sa Quezon City. Isang klinika para sa mga single mother at mga batang kapuspalad. Dito, ang uniforme niya ay hindi mamahalin. Ang sahod niya ay hindi malaki. Ngunit ang kanyang puso ay puno. Ang bawat ngiti ng batang kanyang ginagamot, ang bawat pasasalamat ng isang inang kanyang tinutulungan, ay unti-unting naghihilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Dito, siya ay si Nurse Liana, hindi ang yaya na kawawa o ang babaeng nanalo laban sa isang bergara. Dito, siya ay simpleng tao na tumutulong sa kapwa. Natagpuan niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit minsan, sa gitna ng gabi, kapag ang klinika ay tahimik na, hindi niya maiwasang isipin ang tatlong maliliit na mukha. Sina Liam, Leon at Lucas. Kamusta na kaya sila? Isang hapon, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga pasyente, isang pamilyar na itim na van ang huminto sa tapat ng klinika. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasimpleng polo shirt at maong. Malayo sa dati niyang itsura na laging nakasuit. Kasama niya ang tatlong batang lalaki na may dalang mga basket ng prutas at mga laruan. Si Elias at ang triplets. Ang mga tao sa klinika ay nagtaka, ngunit walang nagpakita ng pagka-starstruck. Para sa kanila, sila ay mga ordinaryong bisita lamang. Liana, bati ni Elias. Ang boses ay may halong kaba at sinseridad. Kamusta ka na? Hindi agad nakasagot si Liana. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Ang mga bata, sa kabilang dako, ay hindi nag-aksaya ng panahon. Tita Liana! Sigaw nila at tumakbo papunta sa kanya, yumakap ng mahigpit. Ang init ng kanilang mga yakap ay parang gamot sa natitirang sakit sa kanyang puso. Simula noon, naging regular na ang kanilang pagbisita. Tuwing Sabado, darating sila, hindi bilang mayaman na nagbibigay ng donasyon, kundi bilang mga boluntaryo. Tinutulungan ni Elias ang staff sa pagbubuhat ng mga kahon. Ang mga bata naman ay nakikipaglaro sa ibang mga pasyente. Ibinabahagi ang kanilang mga laruan. Nakita ni Liana ang malaking pagbabago kay Elias. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng init at pagsisisi. Ikinuwento niya kay Liana kung paano niya sinimulang alamin ang pagiging isang tunay na ama, ang pagpapatulog sa mga anak, ang pagbabasa ng mga kwento, ang simpleng pakikinig. Natutunan ko na ang pagiging magulang ay hindi tungkol sa pagbibigay ng lahat ng bagay na material, sabi ni Elias isang hapon, habang sabay silang nagkakape sa labas ng klinika. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng iyong oras, ng iyong puso. Isang bagay na ikaw, Liana, ang nagturo sa akin at sa mga anak ko, kahit sa maikling panahon lang. Ginawa ko lang po ang tama, mahinang sagot ni Liana, umiiwas ng tingin. May isang bahagi pa rin sa kanya na natatakot. Ang mundo nila ay magkaiba. Ang langis at tubig ay hindi maaaring magsama. Ngunit hindi sumuko si Elias. Araw-araw, ipinapakita niya ang kanyang pagbabago. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Hanggang isang hapon, dumating sila na may dalang kakaiba. Isang malaking bouquet ng mga simpleng bulaklak na pinitas lang sa hardin at isang malaking karton na pinintahan ng mga bata. Nakasulat dito, sa hindi perpektong pagkakasulat ng mga bata. Mama Liana, uuwi ka na ba sa amin? Natigilan si Liana. Ang mga salita ay tumagos sa pinakailalim ng kanyang puso. Mama Liana,
hindi Tita Liana. Tumingin siya kay Elias. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang tahimik na pakiusap. Liana, sabi ni Elias, lumalapit sa kanya. Alam kong malaki ang pagkakasala ko sa'yo at alam kong magkaiba ang mundo natin. Pero sa nakalipas na mga buwan, natanto ko na ang mundo ko ay walang kwenta kung wala ka at ang mga bata. Kayo ang tahanan ko. Please, let us be your home too. Ang mga pader na itinayo ni Liana sa paligid ng kanyang puso. Ang takot na masaktan muli. Ang paniniwalang hindi siya karapat-dapat. Lahat ng yon ay gumuho sa isang iglap. Sa harap niya ay hindi isang bilyonaryo, kundi isang ama na natutong magmahal at 3 anak na naghahanap ng isang ina. Ang mga salitang nakasulat sa karton ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liana. Mas malakas pa sa sigawan ng mga bata sa klinika. Mama Liana, uuwi ka na ba sa amin? Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na sinabayan ng mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita, dahil alam niyang kung bibitaw siya ng kahit isang salita, hahagulgol siya. Ang 3 bata ay nagsigawan sa tuwa at muli siyang niyakap. Isang yakap na nagsasabing, sa wakas, kumpleto na kami. Lumapit si Elias at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang paghawak na yon ay hindi nagpapakita ng pag-aari, kundi ng pangako. Isang pangako ng pag-aalaga, paggalang, at pagmamahal na habang buhay. Salamat, Liana, bulong niya. Hindi na bumalik si Liana sa Villa del Sol. Sa halip, sila ang lumipat. Ibinenta ni Elias ang malaki at malamig na mansyon, kasama ang lahat ng alaala ng kasinungalingan at sakit. Bumili sila ng isang mas simple, ngunit mas masayang bahay malapit sa dagat, isang tahanan na puno ng ilaw at halakhak, hindi ng katahimikan at takot. Ngunit hindi nila tinalikuran ang mundo kung saan sila tunay na natuto at naghilom. Ang maliit na klinika ay naging sentro ng kanilang bagong buhay. Sa tulong ni Elias, lumaki ito at naging isang foundation, ang Adela Cruz Foundation, ipinangalan sa ina ni Liana. Nagbibigay ito ng libreng serbisyong medikal at legal na tulong para sa mga ina at batang biktima ng pang-aabuso. Ang kanilang mga araw ay napuno ng bagong routine. Sa umaga, si Liana ang naghahatid sa mga bata sa eskwela, kasama si Elias. Pagkatapos, si Liana ay tumutulong sa pamamahala ng foundation, habang si Elias, bagamat namamahala pa rin ng kanyang kumpanya, ay laging naglalaan ng oras para maging aktibo sa mga gawain ng foundation. Isang hapon, habang abala si Liana sa pag-check up ng isang sanggol sa klinika, naramdaman niya ang isang pares ng maliliit na kamay na yumakap sa kanyang baywang, si Lucas. Mama, bulong nito, I love you. Sa di kalayuan, nakita niya si Elias na abala sa pag-aabot ng lugaw sa mga naghihintay na pasyente. Ang dating bilyonaryong mailap ay ngayoy isang simpleng voluntaryo. Sa tabi niya, tinutulungan siya ni Liam at Leon. Nagtama ang kanilang mga mata ni Elias. Ngumiti ito. Isang ngiti na puno ng pagmamahal at pasasalamat. Naalala ni Elias ang huling pag-uusap nila tungkol sa yumaong asawa nito. Alam mo, Liana, sabi niya noon, sa tingin ko, matatahimik na si Isabela ngayon dahil natupad na ang hiling niya. Nahanap na ng mga anak namin ang isang ina na tunay na magmamahal at magpoprotekta sa kanila. At nahanap ko na ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal muli. Niyakap ni Liana si Lucas ng mahigpit habang nakatingin sa kanyang bagong pamilya. Hindi sila perpekto. Binuo sila mula sa mga basag na piraso ng nakaraan, mula sa sakit, pagtataksil, at pagkawala. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, natagpuan nila ang isang bagay na mas matibay. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa dugo, kundi sa pagpili.
Ang pagpili na magpatawad, maghilom, at magmahal nang walang kondisyon. Ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa kung saan ka nagsimula. Minsan, ito ay tungkol sa kung saan ka dinala ng iyong puso pawi. Habang papalubog ang araw, ang ginintuang sinag nito ay tumatama sa mga mukha nila, isang ama, isang ina, at 3 anak. Isang pamilya. Sa wakas, isang buong pamilya na nakatayo sa ilalim ng isang bagong umaga na puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pamilya ni Liana at Elias, isang kwentong isinilang sa gitna ng unos ngunit pinagyabong ng wagas na pagkalinga. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama sa bawat pagpatak ng luha ni Liana, sa bawat pagkabog ng kanyang dibdib, at sa bawat hakbang niya tungo sa paghahanap ng hustisya at kapayapaan. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon, kung saan bawat kabanata ay isang piraso ng pusong aking ibinahagi sa inyo. Sana, sa kanilang kwento, napulot natin ang aral na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa pag-ibig na handang magsakripisyo, magpatawad at maghilom. Ipinapaalala rin nito na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga na puno ng pag-asa. At ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang salapi, kundi ang isang pusong totoo at may kakayahang tumayo para sa tama. Kahit pa ang buong mundo ay tumalikod na. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi nyo naman po ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.